Simula pa lang nung gumaling ka sa pagkayanggaw, alam ko nang meron ka ng ideya sa pagiging aswang namin. Sabi ko naman kasi sa'yo, Bigay huwag na tayong maghanap ng tubero na mag-aayos. Ayan, nabuko lang tuloy nila ang sekreto natin. Ha! Kahit na malaman nila yan, wala naman ng tsansa na makaalis sila rito. Naayon pa rin sa plano ang lahat. Para pareho natin silang papatayin at kakainin. Hindi ako kumakain ng karne ng lalaki. Ilabas niyo yung mga putahe kong babae. Magkakamatayo muna tayo bago niyo magawa yan. Mga kwento ni Kapano. Manood ka na. Isang napakainit na araw sa inyong lahat. Kung nasaan ka mang dako ng Pilipinas o kahit sa ibang bansa, dalangin ko ang pag-iingat lalo na sa ganitong panahon. Ako po si Ryan. Pinagpalang araw sa inyo kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Isang pagbati sa lahat ng mga katulad kong walang sawang nakikinig sa mga kwentong hindi lang puro katatakutan, kundi punong-puno ng matinding aral sa buhay. Para sa kaalaman ng lahat, ako po ay isang tubero. Marumi man sa paningin ng iba pakinggan o literal na marumi talaga ang trabaho namin at mabigat, pero ipinagmamalaki ko ito ng husto. Dahil sa trabahong ito, naitaguyod ko ang aking sarili pati na ang aking buong pamilya. Ulila na ako sa mga magulang dahil po sa masalimuot na nangyari noong bagyo ng Yolanda. Ako lang ang natira sa mga kamag-anakan ko. Pero isang biyaya na may tuturing dahil pagkatapos ng pagsubok na ito sa aking buhay, mas lalo akong naging matatag at napatunayan ko na hindi talaga nagpapabaya ang ating Panginoon. Ito pong ibabahagi ko ay matagal-tagal na ring nangyari. Isa sa mga karanasan sa buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan kasama ng aking kaibigan na si Kai. Isa ring tubero na katulad ko. Unang pagkakataon nito na makaengkwentro kami ng hindi pangkaraniwan, na masasabi kong mas malala pa sa disaster ng kalikasan. Ang makasagupa ang mga kampo ng kadiliman, ang mga aswang. Kahit isa akong probinsyano, hindi naman ako ganun kabilib sa mga kwento-kwento patungkol sa mga aswang o kulam. Mas naniniwala pa nga akong matatamaan ako ng kidlat kahit na anumang oras, kesa makasumpong ng aswang. Pero hindi ko akalain na sa mismong pagtatrabaho ko bilang isang tubero ay mararanasan kong makaharap ng hindi lang isang aswang, kundi higit pa. At hindi lang basta aswang, kundi ayon sa nakilala kong isang antingerong albularyo, ang nakaharap naming aswang ay mga nilalang na bibihira lang makita sa loob ng matagal na panahon. Kung gusto niyong malaman ang buong detalye, samahan niyo ko sa pagbabahaging ito at makinig kayo hanggang dulo. Ako po uli si Ryan at ito ang aking kwento. Katulad ng naibahagi ko na, isa po akong tubero kabanong. Pero lilinawin ko lang dahil palagi kasi kaming napagkakamalan na sumisipsip ng mga poso negro. Ang pangunahing tungkulin ng tubero ay magkabit at mag-ayos ng tubo ng tubig at drainage. Maglinis ng mga nabarahan o mag-declog, mag-ayos ng tagas, mag-install ng septic tank, sink, toilet at iba pa. Sa proseso ng pagdedeclog o paglilinis ng mga baradong tubo, maaaring makasalamuhan namin ang mga poso negro. Yun lang naman, pero wala naman akong pinaglalaban kabanong. Para lang maging malinaw. Simula nang maulila ako, ito na ang naging trabaho ko hanggang sa ngayon. At proud ako dito na siyang ginagamit ng Diyos para mas matuto ko sa buhay. Kung tutuusin, hindi naman ito ang pangarap kong trabaho nung bata pa ako. Gusto kong maging sundalo noon. Yung tipong may hawak ang baril o armalite o naka-uniforme.
at may nag-aabang ng medalya kapag may nagawa kang kabayanihan. Pero sabi nga ng namayapang nanay ko, Kabanong, hindi lahat ng bayani may baril. Minsan may wrench lang. At tama nga ang nanay Lorna ko. Dahil sa trabaho kong ito, marami na akong nakita. Mga tubo na halos kainin na ng kalawang, septic tank na parang bulkan kung sumabog ang amoy, at mga bahay na tila may sariling buhay kapag gabi na. At sa lahat ng yon, wala nang higit sa nangyari sa amin ng matalik kong kaibigan na si Kai. Lunes at maaga pa lang nasa opisina na kami. Isang maliit na repair shop sa bayan ang pinagtatrabahuan namin. Hindi ito ganun kalaki. Isang garahe lang na may nakapaskil na tarp ng plumbing services. Ang katuwaan nga namin ng partner kong si Kai, pati ng iba pa, walang baradong tubo na hindi namin kayang paluwagin. Ako ang nag-isip ng slogan na yon. Pero sa mga lalaking katulad ko na may malilikot ang isip, iba rin ang pakahulugan. Si Kai naman, siya ang nagdagdag sa tarp ng maliit na drawing ng tubo na may mukha at nakangiti. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung matatawa ko o mahihiya tuwing may nakakakita nito. Habang naghihintay, pumasok si Kai at nilapitan ako para magbigay ng balita patungkol sa gagawin namin nung araw na yon. Tol, Ryan, may bagong trabaho tayo. Galing mismo kay Boss Nestor. Ha? Saan daw? Hindi ko rin alam kung saan to eh. O ito, basahin mo tong message sa cellphone. Tingin? Sa sitio Libliban. Alam mo kung saan yan? Oo, Malayo ba? medyo tol. Libliban na to eh. Minsan na nga ako nakapunta dyan. Sobrang hina ng signal. Halos wala na nga eh. Kasi laging nasisira yung telco na itinatayo. Ewan ko ba kung sinasadyang sirain ng mga rebelde o ano eh. Ganon. Ano, mag-G ba tayo? Bakit naman hindi? Kasi yung mukha mo, napapakunot ka ng noo habang nag-i-explain ka. Takot ka ba sa mga liblib na lugar ha? Hindi uy. Ano bang project natin dun ngayon? Hindi ko na nabasa yung nasa ilalim ng message ni Boss Nestor eh. Ang sabi dito, mag-aayos daw ng linya ng tubig sa isang lumang bahay. Residential old house ni Mr. and Mrs. Lungad. Lungad? Sagwa naman ang pakinggan ng apelyido. Parang lungad ng bata. Siraulo ka rin talaga no? Hindi ko na nga napansin yun Ano mang sabi ni boss? Ang details lang dito, malaking bahay raw. As in, mag-aarang bahay. Tapos, matagal nang walang gumagamit ng basement. Kasi nga, dahil baka uugot-ugod na raw yung mag-asawang may-ari. Kabanong, nang sabihin yun ng matalik kong kaibigan, ay para bang meron akong naramdamang kakaiba. Bigla na lang akong natakot na hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako duwag. Pero bilang tubero, nagkaroon na rin kasi ako ng parang instinct na hindi ko rin may paliwanag. Kung minsan nakakatotoo, kung minsan naman hindi. Kaya hinayaan ko na lang muna. Pagkatapos naming mag-usap, ay nag-almusal muna kami. Naghintay rin muna kami ng ibang mga kasama namin sa shop habang naghahanda ng mga kailangan namin. Maya-maya pa, nang dumating na si Boss Nestor, bandang 9:00 ng umaga ay umalis na kami ni Kai. Sakay kami ng owner jeep. Isang matandang sasakyan na kulay dilaw, na parang mas matanda pa sa amin. Si Boss Nestor ang may-ari nito na kami na rin ang pinagagamit dahil kami naman talaga ni Kai ang madalas maraming trabaho sa iba't ibang parte ng aming probinsya. Maganda kasi Kabanong ang serbisyo na binibigay namin sa mga kliyente namin. Sinisiguro namin na talagang maayos ang aming proyekto bago namin iwan ang isang lugar
Ako ang nagmamaneho. Si Kay naman, nakaupo lang sa tabi ko habang may hawak ng pandesal at kape. Anak ka ng teteng oh. Ano naman tol? Nag-almusal na tayo dun sa shop. Nagbaong ka pa rin yan. Siyempre, sayang yung paalmusal ni boss kung iiwan natin dun eh. Ang lupit mo talaga tol. Lunokay mo muna yung kinakain mo bago ka magsalita. Eto na nga. Siya nga pala tol, Ryan. Sa Sitio Libliban yung pupunta natin, di ba? Uso ron yung mga aswang-aswang sa kakulang-kulam, di ba? Baka mamaya, isa sa mga yan ang kliyente natin. Kaya ikaw na lang ang kumausap. Backup lang ako. Ayos no? Pambala mo talaga ako no? Siyempre, mahirap na. Alam ko namang matapang ka sa mga ganyan eh. Basta ako, pogi lang ako talaga. Kayang-kaya mo na yan, tol. Ewan ko sa'yo. Hinihaan ko na lang siya kabanong na magsalita at magkwento na magkwento. Nagtuloy-tuloy lang ako sa pagmamaneho at pag-focus sa daan. Sa totoo lang ay sanay na ako sa ganitong mga biro ni Kay. Siya ang tipo ng lalaki kahit na nasa gitna ng problema ay magbibiro pa rin siya. Masarap talaga siyang kausap at kasama. Kahit malalim ang usapan at mabigat, napapagaan niya ito nang ganun lang kadali. Sadyang masiyahin talaga siya kaya siguro pinagtagpo na rin kami ng tadhana at tumagal ang samahan naming dalawa. Mabilis na lumipas ang oras. Halos 2 oras ang biyahe. At habang papalapit kami sa Sitio Libliban, napansin kong unti-unting nawawala ang mga kabahayan. Hanggang sa puro puno na lang ang nakikita namin. Medyo nag-iba nga ang pakiramdam ko. Lalo na nang mapadaan kami sa malawak na bukirin. Para yung walang katapusan at ang kakaiba pa walang katao-tao sa magkabilang taniman. Naintindihan ko naman dahil mainit at tirik ang araw. Nang makalagpas kami roon, ay mas sumukal ang daan. Pagtingin ko sa cellphone ko, ay nawawala-wala na ang signal. Nadaanan pa nga namin ng isang telco tower na ang bakod ay nilamon na ng mga damong gumagapang. Sinyalis na hindi na rin nabibisita ang nasabing tower telco. Kita mo, tol. Tinalahid na yung tower doon, no? Mahirap talaga ang signal dito. Mahihirapan tayo nito. Hayaan mo na. Wala ka namang i-message na chicks eh. Akala mo lang. Yung pwesto na binila natin ng pagkain, yung bagong tendera ron, kinuha nga yung number ko eh. Talagang kukunin niya yun, tol. Palagi ka ba namang umuutang dun sa tindahan eh? Sa bagay. Pero kinuha niya talaga para sa personal niyang interes sa akin. Sige, kwento mo lang yan ng kwento. Wala ka talagang bilim sa akin no? Kapag naging kami ni ano na nga ba yung pangalan nun? Langya, nakakalimutan ko na. Kita mo na, hindi mo nga alam yung pangalan ni Erlinde. Ha? Yun, si Erlinda. Ay teka, mo nalaman ng pangalan niya. Sinasalisan mo ako tol Gaya mo ako sa'yo Ay, kanang nanay mo. Natigilan ako at kaagad na preno ang owner jeep. Nang tila bigla na lang sumulpot sa kung saan ang isang matandang babae. Hindi naman siya gusgusin. Maayos nga ang pananamit niya na mukhang may kaya sa buhay. Namumuti ang buhok pero kahit matanda na ay mukha naman siyang malakas-lakas pa. Bumaba kaagad ako sa sasakyan at lumapit sa harap kung saan siya nakahinto. Pasensya na ho at hindi ko kayo nakita kaagad. Ayos lang ho ba kayo? Sa susunod mag-iingat ka iho. Oo. Pasensya na po ulit Saan ba kayo pupunta? Liblib na itong lugar na ito Nasa bandang dulo na kayo ng kakahuyan. At iisa lang ang bahay na naroon banda.
Ay, papunta ho kami sa bahay ni na Mr. and Mrs. Lungad. Kami po yung tuberong pinadala ng shop namin. Ay, ako si Mrs. Lungad. Manang Biday na lang ang tawag niyo sa akin. Eh, ngayon pala kayo pupunta. Butit nakita ko kayo kagad. Pwede ba akong makisakay para ituro ko na lang sa inyo ang daan papunta sa bahay? Ay, sige ho. Mabutit nakita rin namin kayo. At least hindi na kami maliligaw. Pinasakay na nga namin na matandang babae. At habang tinatahak ang daan papunta sa kanila, ay nagkwentuhan pa kami patungkol sa mga buhay-buhay. Magaan at mabilis kausap si Manang Biday. Pero pakiramdam ko'y parang meron siyang mabigat na dinadala. Sa maiksing pagpapalitan namin ng kanya-kanyang mga istorya sa buhay, hindi ko na rin namalayang nandun na pala kami. Huminto kami sa tapat ng isang lumang magarang bahay. Malaki ito, mataas, at tila nakatingin sa amin. Ganun ang pakiramdam ko, Kabanong. Kung i-imagine ng itsura nito, yung katulad to sa mga panahon ng Kastila. Ganun ang itsura ng bahay. Pero naisip ko kung gabi mo titingnan ng lugar, maisip mong isa itong haunted house na may mga masasamang espiritu o demonyong nananahan. Bumaba kagad si Manang Biday at pumasok sa loob. Habang kami naman ay nanatili lang muna sa sasakyan at hinihintay ang mag-asawa. Hindi pa rin kasi kami makapaniwala sa itsura ng nasabing bahay. Sigurado nga na kapag may naligaw sa lugar na ito, kahit nangangailangan pa siya ng matinding tulong, hinding-hindi siya papasok sa bahay ng mga lungad. Para kasi talagang haunted house. Tol, grabe tong lugar na ito, no? Parang setting ng horror movie. Alam mo yun? Huwag ka nga maingay dyan. Baka marinig ka ni Manang Biday. Tangya, tol. Baka magulat na lang tayo. Bigla tayong chop-chopin dyan sa loob. Yung katulad sa palabas, yung Wrong Turn ba yung title nun? Kakanood mo yan ng horror eh. Tumigil ka na nga muna. Ha? Naudlot na ako sa pagsasalita dahil nakita kong makasunuran ng lumabas ang mag-asawa. Bumaba na rin kami ni Kay sa sasakyan at sinalubong sila. Kahit nakikripihan kami sa lugar, ay kailangan naming maging profesional sa trabaho. Ngumiti kami ng maluwag sa puso bilang respeto na rin dun sa mag-asawa. Magandang araw po, Mr. and Mrs. Lungad. Good day po. Salamat po sa pag-contact sa amin. Pangako po namin magiging maayos tong serbisyo namin, Mr. and Mrs. Lungad. Oo, kaya nga ho. Huwag na kayo masyadong formal magsalita. Tawagin niyo na lang akong Mang Jose. At ito namang asawa ko nagkakilala na naman kayo kanina. Kayo po ba yung mga tubero na pinadala rito sa amin? Oo, Mang Jose. Ay siya. Doon na muna tayo sa loob ng sala. Total manananghali na naman na. Huwag na muna kayong gumawa at hintayin na natin maluto yung pagkain. Huwag na kayong tatanggi na hindi manananghalian. Malayo pa yung susunod na bahay mula rito sa amin. Wala kayong ibang kakainan. Para may kasabay din kami mag-asawa. Ay, sige ho, salamat po. Kahit na nakakaya oo na ho kami, Mang Jose. Wala naman kayong dapat na ikahiya dahil magtatrabaho naman kayo rito. Hanggang maayos ang tubo at gripo namin. Ilang araw na kasing parang barado ang mga tubo Wag ko kayong magkalala, sir. Dahil hindi kami titigil hanggat hindi namin maayos ang dapat ayusin. Makakaasa ko kayo sa amin. Salamat naman kung ganon. Halina muna kayo. Doon sa loob para makapagpahinga pa kayo bago mananghalian. Kahit medyo nahihiya kami, Kabanong, sumunod na lang kami bilang pagrespeto sa paanyaya nila. Nagkwento-kwentuhan na lang kami na may halong pagpapatawa ni Kay.
Pagkalaon ng maluto na ang ulam ay sabay-sabay na kaming nananghalian. Maganda ang loob ng bahay na mag-asawa. Hindi lang siya halata dahil nga sa kalumaan ng itsura sa panlabas. Naisip ko tuloy yung kasabihan na don't judge the book by its cover. Masarap din ang pagkain namin at hindi ako pamilyar sa luto pero masarap talaga ito. Anong klaseng luto ho ito? Ay, ordinaryong adobo lang naman yan, Ryan. Ho? Talaga ho ba? Parang hindi naman ho siya lasang adobo eh. Ang ibig kong sabihin sobrang sarap niya ho kasi. Hindi ho siya lasang adobo talaga. Ay, espesyal kasi ang karne na ginamit dyan. At masarap talaga magluto ang asawa ko. Isa yan sa dahilan kung bakit ko siya minahal ng gusto. Ay, ganun ho ba? Ano ho ba yung karne na ginamit dito? Hindi ho ba siya baboy? Hindi rin naman kasi baka eh. Alam ko ang lasa ng baka. Oo, hindi siya baboy at baka. Lalong hindi manok. Kaya nga ho eh. Alam ko rin naman ang lasa ng manok. Pero itong karning to, ngayon lang talaga ako nakatikim eh. Sobrang linamnam niya ho, Manang Biday at Mang Jose. Baka karni ng tao. Uy, sira ulo ka talaga. Pasensya na ho ah. Pasensya na kayo dito talaga sa kaibigan ko. Exaggerated ka naman, tol. Alam naman nila Mang Jose at Manang Biday na nagbibiro lang ako. Ikaw naman oh. At saka, kasi di ba, yung mga mapapanood ko sa video ang sabi ko kasi nila, malasa nga raw talaga yung karne ng tao. Although, hindi pa naman ako nakakatikim ha. Kahit na, hindi magandang biro yan. Nakakaya. Ay, ayos lang, Ryan. Iho. Alam ko naman na mapagbiro yung kaibigan mo eh. Karne ng tupa yan. Nagaling pa rin sa probinsya namin sa Isabela. Niluluto talaga yan sa ganitong klase ng pagkakataon. Kapag meron kaming bisita, kaya asahan nyo sa mga susunod na araw. Hanggat hindi nyo natatapos yung pag-aayos ng tubo sa buong bahay, ganyang karne ang matitikman nyo palagi. Wow! Salamat to! Parang gusto ko munang magpaampon dito ah. O ikaw tol, ikaw na munang umuwi sa atin. Huy, maayos ka nga. Nakakaya ka talaga. Biro lang yon. Talaga oh. Masyado ka namang killjoy eh. Parang di ka pa nasanay sa kakulitan ko. Napakamot na lamang ako sa ulo ka, Banong. Grabe. Pagkatapos naming kumain, ay saglit kaming nagpahinga. Tutulong nga sana ako sa paglilinis sa kusina pero tumanggi si Manang Biday. Mas komportable raw kasi siya kung siya lang ang gagawa ng mga ganong klase ng gawain. Hinayaan ko na lang siya at tumambay sa labas kasama ang kaibigan ko. Habang hinihintay naming mag-alauna ng tanghali, ay nagmumuni-muni ako. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng nasabing nilulumang bahay. Saglit akong napatingin kay Kai na nasa passenger seat at umiidlip. Bago bumalik ng tingin sa bahay, iginala ko ang mga mata ko hanggang sa meron akong nakitang tila anino dun sa bintana na nasa ikalawang palapag. Napakunta ko ng noo dahil hindi pamilyar ang taong nakita ko. Para yung isang dalagang babae na bigla na lang nawala na parang merong humila. Guni-guni ko lang siguro. Sabi naman ng mag-asawa sila lang dalawa yung nakatira dyan. Ay, ako. Kaidlip nga muna. Kalaating oras pa naman Pumeso na ako sa driver's seat at nag-alarm ng cellphone bago maidlip. Mabilis lang ay naagaw na kagad ng antok ang diwa ko hanggang sa makarinig ako ng mahinang sigaw mula sa loob ng bahay. Pagdilat ay nakita kong nag-a-alarm na rin ang cellphone ko. Paglingon ko sa pwesto ni Kai ay napansin kong nakatingin na siya sa pinto. Oh, bakit tol? Parang may narinig ako na sumigaw boses ng babae. Narinig mo rin yun? Meron nga rin akong narinig
galing sa loob. Masok na kaya tayo? Tara, alaunan na rin naman eh. Pagpasok namin sa sala, walang katao-tao. Kaya dumiretso na kami sa kusina. Kasi doon yung unang ipinapaayos na mag-asawa na tubo. Pagpasok namin doon, naabutan namin si Mang Jose. Hindi ko rin alam kabanong kung saan siya galing. Pero parang nagulat din siya pagkakita sa amin. Pasensya no at pumasok na kami ulit. Ay nako, walang problema. Sige, pwede na kayo magsimula. Sige ho, salamat ho ulit Walang anuman mga iho. Basta ako may kailangan kayo, tawagin nyo na lang kami dun sa loob ng kwarto namin. Katukin nyo na lang kami. Kung nagugutom naman kayo, magmerienda na lang kayo dyan at meron naman dyan sa ref. Ay, salamat po ulit. Mawalang galang na nga ho pala, Mang Jose. Kasi nakarinig kami ng parang may sumigaw na babae. Kaya kami nagmamadaling pumasok dito kanina eh. Babae? Oo. Yung ba? Halika rito. Tara rito sa likod ng bahay. Sumunod nga kami sa kanya at pagdating namin doon ay nakita namin ng isang may kalakihang kulungan ng ibon na nakahang sa gilid. May parot doon na nakatingin sa amin. Nagkatinginan kami ni Kai nang maintindihan na doon nanggagaling ang tunog na tila sumisigaw na babae. Mimi, sigaw ka nga anak. Nagulat nga kami nang tumili ang nasabing parot. Para talaga itong boses ng isang babae Pero dahil doon, kahit papano ay napanatag na ang kalooban namin ni Kay pareho. Nung binili kasi namin yan ng asawa ko mula sa shelter doon sa bayan, sabi ron yung huling may-ari daw niyan laging binubugbog yung asawa. Sigaw daw ng sigaw tuwing gabi, kaya na-adapt ng parot. Hanggang ngayon, kahit nandito na siya sa amin, kapag nagugutom siya o may gusto, sumisigaw yan. Kaya pagpasensyaan niyo na kung maririnig niyo siyang ganyan ha. Opo, sige po at pasensya na rin no. Ay siya, sige na. Magsimula na kayo magtrabaho. Magpapahinga na muna rin ako. Pagkaalis ni Mang Jose, nakatinginan pa kami ni Kai bago parehong nagngitian. Sumulya pa nga ako sa parot dahil hindi pa rin ako makapaniwala na kaya nitong sumigaw na para talagang isang babae. Lumipas na naman ang mga oras kabanong. Chinek na nga namin ni Kai ang mga tubo sa kusina. Meron kaming nakitang mga barado ng kaunting lumot at lupa, kaya hinanap namin ng pinanggagalingan. Hinayaan ko rin muna ang partner ko na gumawa nun. Ako naman, habang iniikot ang magarang lumang bahay, ay marami akong napansin na problema bukod sa barado mga linya ng tubig. Sa bandang likod, sa tubong malapit sa banyo, ang tubo ron ay plastik lang. Kinapaka ko ito at pinukpok-pukpok hanggang sa mapansin ko na kakaiba ang tunog ng loob. Halata na parang may matigas na bagay na nakaharang sa loob ng tubo. Kinuha ko kagad ang mga tools at binuksan ang dulong parte ng tubo roon. Nung okay na, tinaktak ko ang tubo. Nung una, ay walang nalabas na tubig hanggang sa biglang bumulwak ng lumot at sinundan ito ng piraso ng buhok hanggang sa tuloy-tuloy na. Nagulat ako at napaisip kung papaanong nagkakaroon ng buhok doon. Dinampot ko nga ang mga buhok at nilagay sa isang lata. Ipapakita ko kasi ito mamaya doon sa mag-asawa. Pero iniwan ko muna yun doon at binalikan si Kai sa loob. Pagtingin ko ay nakatulala na siya. Nakitingin sa bandang likuran kung saan may pintong nakakandado. Oh, Tol, bakit ka nakatulala dyan? Parang may narinig akong kumalabog doon sa nakalak na kwarto . Baka ako yung narinig mo.
Kasi kinakato-kato kasi yung tubo doon sa labas kanina. Ewan ko. Pero parang hindi eh. Alam ko naman yung tunog ng tubo lalo na kapag bakal at plastic. Baka multo, tol. Uy, nangya ka tol. Sinasabi ko sa iyo iiwan talaga kita rito. Huwag mo akong bibiru-biruin ng tungkol sa multo. Alam mo namang takot ako dyan eh. At hindi malabong hindi magkaroon dito niyan dahil ang laki-laki nitong bahay. Tapos dalawa lang sila mag-asawang nakatira. Bilib din nga ako sa mga yan eh. Katatapang. Eto naman, ang laki-laki mong tao at takot ka sa multo. Gagawa ko. May trauma talaga ako sa mga ganyan nung bata pa ako. Masyado ka lang paranoid. Hiya mo na yun. Ano, okay na ba yung ginagawa mo dyan? Kanina nga walang napatak eh. Pero nagulat ako dahil bigla na lang nagkaroon eh. Baka connected yun sa gripo dun sa inayos ko kanina. Grabe yung bare. At bukod sa lumot, merong buhok. Buhok ng tao. Ano? Buhok ng tao? Oo nga. Sigurado ko ba ang buhok ng tao? Kulit. Sinabing oo nga eh. Duda ka pa ba? Halika, sumama ka sa akin dun sa labas. Lumabas nga kami at nagtungo kami dun sa labas kung saan iniwan ko ang lata. Pero pagdating namin dun, ganun na lang ang gulat ko dahil wala na ron yung kumpul ng buhok ng tao na iniwan ko dun. Ang pumalit na lang ay ang lumot. Napuno talaga ako ng noo, Kabanong. Dahil sa matinding pagtataka. Habang ang partner ko napapaismid lang akong pinagmamasdan. Hala, nasaan na yun? Oh, nasaan na yung buhok ng tao dyan, Aber? Nandito nga lang yun sa lata kanina eh. Iniwan ko bago ako pumasok. Ay sus, nagdahilan pa siya oh. Seryoso nga, tangik. Kinalkal ko ang lata, pero wala talaga akong nahagilap na buhok ng tao. Kahit sa mga gilid-gilid, wala rin namang bakas na may kumuha rito nun. Napapakamot na lang ako sa ulo, Kabanong, at naisip na baka guni-guni ko lang ang lahat, na nagkamali lang ako ng pagkakaakala na buhok ang nakita ko. Sa huli, sinipa na lang ni Kai ang lata at tumalsik kung saan. Sinundan ko ito ng tingin at may napansin akong tila anino ng isang nilalang na nakamasid. Bigla nga lang din yung nawala sa damuhan. Hindi ko na lang din napagtuna ng pansin dahil iniisip ko pa rin kung saan napunta yung buhok o kung totoo nga bang may buhok doon. Nang matapos na kami sa kusina at banyo, mga bandang 4:30 ng hapon ay bumaba ng mag-asawang Mang Jose at Manang Biday. Pinamerienda muna nila kami at nagkaroon ng kaunting kwentuhan patungkol sa aming ginawa. Natatawa pang ang binahagi ni Kay sa kanila na ang naging tingin ko sa lumot ay buhok. Tinawanan lang din yun na mag-asawa, pero sa isip-isip ko, siguradong sigurado ako sa nakita ko, Kabanong. Buhok talaga yun ng isang tao at hindi lumot. Mga bandang 5:30 ng hapon, nagpaalam na kami sa mag-asawa at bago umalis habang nakatanaw sa amin ng dalawang matanda, pasimple akong napatingin sa ikalawang palapag. Sa bintanang naroon na siya rin pinagmasdan ko kanina, kung saan may nakita akong imahe. Bigla na lang may kung anong bagay na nabuo sa isip ko. Ayaw ko maginala pero ito talagang tumatakbo sa isip ko, Kabanong. Pero kalaunan ay magkakaroon ng kasagutan kung totoo nga ba o hindi ang mga tanong na nabubuo sa utak ko. Nagpaalam na nga kami sa mag-asawang lungad. Habang nasa biyahe, paglagpas namin sa malawak na bukirin, nang nasa kabayan na kami sa pinakabungad lang ng sitio Libliban, pansin ko ang tila pagmamadali ng mga tao. Para silang takot na madatnan ng dilim sa daan. Hindi na nga lang namin pinansin ni Kayon dahil panay din ang pagkukwento niya patungkol sa kung ano-anong bagay. Pag-uwi sa bahay,
pagkain ko sa nabili namin sa karinderya, parang nawalan ako ng gana. Hindi ko alam, pero mas namis ng panlasa ko yung karne na hinain sa amin ni Mang Jose. Pero sinaga ko pa rin ubusin yung pagkain binili ko dahil ayaw ko talagang masayangan. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, tila naging normal na lang din sa akin ang mga kakaibang bagay na napapansin ko sa bahay na pinagtatrabahuan namin. Natapos na naming ayusin ang mga tubo sa ikalawang palapag ng bahay, pati sa isang maliit nilang bahay sa bandang likuran. Pero may iilang kwarto pa sa unang palapag na kailangan naming pagtuunan ng pansin. Kaya yun ang plinano naming ihuli. Sumapit ang araw ng Huwebes, Kabanong. Maaga pa lang ay ramdam ko na kaagad ang kakaibang pakiramdam pagdating sa magarang lumang bahay na mga lungad. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto. Parang may mabigat na hangin na nakapatong sa balikat ko. Yung tipong kahit maaraw, parang madilim pa rin. At sa tuwing pumupunta ako sa kanila, mas bumibigat ang pakiramdam ko noon. Hanggang sa, eto na nga. Hindi ko na siya kinaya ngayon. Kaya nagpaalam kami na maaga nang uuwi. Pasado 2:00 pa lang ng hapon ay nasa biyahe na kami pauwi. Pero natigilan din naman kami sa bungad ng Sitio Libliban dahil may humarang sa amin. Nakilala kasi kami ng isa sa mga naging kliyente namin sa Kabayanan. Huminto kami saglit at nakipag-usap. Kahit medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. At dahil nandun na nga rin kami, may nakiusap sa amin na ayusin saglit yung tubo dun sa likod ng bahay nila. Pumayag na rin kami dahil hindi ko rin alam naging okay ako bigla. Habang inaayos namin ang linya ng tubo sa likod ng bahay nila Mang Tomas, may dumaan na isang lalaking chubby at galing siya sa kalsada mismo. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at may dalang bayong. Tumigil siya sa harap ng gate at matagal niya kaming tinitigan ni Kai. Parang may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan. Kaya lumapit na ako at ako na nagtanong. Sir, magandang hapon ho. May kailangan ho ba kayo? Pasensya ka na. May napasin na kasi ako sa aura mo eh. Ay, ako nga pala si Kepwing. Ako naman ho si Ryan. At ito naman po yung kaibigan ko, si Kai. Ano po bang sinasabi niyong aura? Ano po yun? Hindi mo alam yung aura, tol? Yung parang katulad sa mga cartoons. Yung sa Super Saiyan, ganun siya. Ikaw naman, puro ka talaga kalokohan. Pasensya na kayo sir dito sa kaibigan ko. Ipapayuhan lang kita na umiwas sa pagkain ng kung ano-ano Mag-iingat kayo. Ho? Bakit naman ho, sir? May mga gumagala sa lugar na ito kapag palubog na ang araw. Kaya yung anak kong si Yabyab, hindi ko na muna pinalalabas kapag palubog na ang araw eh. Ano ba sir yung sinasabi niyo gumagala na yan? Basta, pero hindi to tao. Kunin mo itong supot. May mga halamang gamot dyan. Pakuluan mo mamaya at inumin mo bago matulog. Ikaw rin, matangkad na lalaki. Makakatulong yan sa inyo para hindi kayo mayanggaw. Mayanggaw? Hindi ho ba, ano yon yung... Natigilan na kami sa pag-uusap, Kabanong, dahil biglang dumating na si Mang Tomas. Pinagsisigawan niya ang nasabing lalaki na kaagad umalis pagkabot sa akin ng supot ng halamang gamot. Nang wala na sa paningin namin si Mang Kepweng, ay sinabi nga ni Mang Tomas na huwag magpapaniwala sa sinasabi ng taong yon. Itinuturing pala siyang may sayad na Ginoo. Pero sa hindi malamang dahilan, ay gusto ko siyang paniwalaan. Kaya
tinago ko yung supot ng halamang gamot. Pag-uwi ko sa bahay, Kabanong, sinunod ko ang sinabi ni Mang Kepweng. Pinakuluan ko yung mga halamang gamot at tumahalimuyak ang amoy nito sa maliit kong tirahan. Pagkatapos ay ininom ko ito. Biglang uminit yung pakiramdam ko. Nanakit yung katawan ko na parang may mga naglalaban sa loob na hindi ko talaga maintindihan kung ano. Pinagpapawisan ako ng malamig. Nanlabo yung mga mata ko hanggang sa umikot na ang aking paningin. Namalayan ko na lang ang sarili kong natumba sa eksaktong kama. Pagkatapos ay nawalan na ako ng malay tao. Nagising ako kinabukasan at kagad bumangon pero laking pagtataka ko dahil nga magaan na yung pakiramdam ko. Dahil dun sa ininom ko nung gabi, parang luminaw yung utak ko at nawala talaga yung bigat. Kaya pagbalik namin, Kabanong, dun sa bahay ng mag-asawang lungad, hindi na ako nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi na ako nakakaramdam ng kakaiba. Pero sumasagi lang sa isip ko yung sinabi ni Mang Kepwe nung hapon. Basta, pero hindi tao. Kunin mo itong supot. May mga halamang gamot siya. Pakuluan mo mamaya at inumin mo bago matulog. Ikaw rin, matangkad na lalaki. Makakatulong yan sa inyo para hindi kayo mayanggaw. Ano kaya yung ibig niyang sabihin doon na yanggaw? Bakit naman kami mayayanggaw ni Kai? Uy, tol! Tara na! Trabaho na tayo! Sige. Nagsimula na nga kami magtrabaho, Kabanong. Sa 2 kwarto sa ibaba ng bahay, meron din doon na magkahiwalay na banyo na pareho ring barado ang mga gripo. Hindi na ito pinagalupan ng mag-asawa. Ang plano na lang nila ay papalitan ng tubo at ikonekta sa main na kung saan yun gumagana pa. Ganun nga ang ginawa namin. Masigasig kaming nagtrabaho at nang sumapit na yung pananghalian, inalok na kami ng pagkain. At natikman ko na naman ang masarap na karne. Pero nagtataka lang ako dahil hindi na katulad yung mga nakalipas na araw. Sabik na sabik talaga akong matikman yun. Pero nung araw na yon, parang nauumay ako. Pinagmasdan ko si Kai na parang nasisiba sa pagkain at ang makita niyang hindi ko masyadong nababawasan yung pagkain ko, hiningi na lang niya ang ulam. Umuo na lang ako, Kabanong. Mabilis nga ang paglipas ng oras. Pagbalik ko sa ginagawa namin ay tila tahimik lang si Kai. Hindi na siya nagbibiro katulad nung umagang yon. Pakiramdam ko may nangyari kaya sinubukan ko siyang kausapin. Tol, parang ang lamya mo ngayon ah. Oo nga eh. Parang sama kasi ng pakiramdam ko. Lumipat yata sa akin yung sama ng pakiramdam mo eh. Paabot nga nung 5 French, tol. Gusto mo ba na magpaalam muna tayo ulit na maaga tayong uuwi mamaya? Ay, di na, nakakaya. Nagpaalam na tayo kahapon eh. Baka kung anong isipin ng mga yan. Kung masama naman talaga yung pakiramdam mo may magagawa ba tayo? Sige na, ako na magpapaalam sa kanila. Iniwan ko na muna siya at nagtungo ako sa kwarto ng mag-asawa. Doon ay naabutan ko sila na tila may kung anong ginagawa. Hindi kasi nakasarado ang pinto. Nakauwang ito ng kaunti kaya pasimple akong sumilip. Nang mapansin ko na may mga nakasinding kandila, napakunot ang noo ko. Mas lalo ko na-curious, Kabanong. Pero bago ko pa makita kung anong nangyayari sa loob ng kwarto nila, nagulat na lang ako nang sumulpot sa harapan ko si Mang Jose. Pasensya na ho. May kailangan ka ba? Ano po kasi, kahapon po, di ba, nagpaalam akong masama ang pakiramdam ko.
Para ko kasing lumipat kay kayo eh. Magpapaalam mo sana kami kung po pwedeng umuwi muna kami ng maaga rin ngayon. Masama ba pakiramdam niya? Sige, ayos lang at umuwi na kayo. Babalik din naman siya rito. Anong sinabi niyo? Wala yon. Huwag mo na lang akong pansinin. Sige na, pwede na kayo umuwi. Susunod na lang ako doon maya-maya sa baba. Hintayin niyo ako. Pagkasabi ko noon ay nagsara na siya ng pinto. Ako naman ay punong-puno ng pagtataka dahil parang masaya pa siya sa mga nangyayari. Pagbaba ko, nakita ko na parang namumutla ng mukha ng kaibigan ko. Pansin ko na parang may maliit na itim na ugat na pasulpot-sulpot sa kanyang leeg. Pati mga sentido niya meron. Kinabahan ako, Kabanong. Pero hindi ko pinahalata kay Kai. Makulit at masiyahin lang ang kaibigan ko. Pero matatakutin talaga siya, lalo na sa mga gantong klase ng pangyayari. Maya-maya pa, pagbaba ni Mang Jose at Aling Biday, nang makita nila ang itsura ni Kai, napansin ko ang kakaibang ngiti sa kanilang mga muka. Napaisip ako ng hindi maganda. Pero isinantabi ko na lang muna yon, Kabanong. Tumigil na nga muna kami at nagpaalam ng umuwi. 4:00 pa lang ng hapon ay nakauwi na kami sa Kabayanan. Hinatid ko nga si Kai sa apartment niya. At habang nakaiga siya, pinagmamasdan ko ang matinding pagbabago sa kanya. Tol, ayos ka lang ba? Hindi ko rin alam, Tol eh. Parang ang init ng pakiramdam ko. Parang nauuhaw at nagugutom ako. Hindi ko alam kung ano tong nangyayari. Yung tiyan ko, kalam ng kalam. Teka lang Hintay mo ako dito. Bibili lang ako ng pagkain. Huwag kang lalabas Magpahinga ka lang dyan. Sige, Tol. Salamat. Nagmamadali na akong lumabas. Bumili kagad ako ng pagkain at dahil malapit lang naman ang bahay ko doon, kinuha ko na rin yung halamang gamot. Naisip ko kasi, Kabanong, na baka makatulong din ito sa kanya, katulad ng kung paano ito nakatulong sa akin. Pagdating ko sa apartment ni Kai, nagulat ako sa nakita ko. Paano kasi mas marami na ang nangingitim na ugat sa kanyang leeg at sa sentido. Kapansin-pansin din na parang ang mga mata niya ay namumula na ang gilid. Nakakumot siya na makapal dahil nilalamig daw siya, pero kung titingnan ay pawis naman siya. Pinakuluan ko kaagad ang halamang gamot at dahil maliit lang ang kanyang apartment, ang umahalimuyak na amoy nito ay tila nagbago ang kanyang aura. Ay tila nagpabago sa kanyang aura. Napansin ko kagad yon, kaya bago ko siya pinakain ay pinainom ko muna siya ng halamang gamot. Ano to, Tol? Basta, inumin mo yan bago ka kumain. Ubusin mo Ganun nga ang ginawa niya, Kabanong. Nang maubos yun, ay nakita ko kung paano bumuti ang kanyang pakiramdam. Humiga siya at hindi na kumain. Pero maya-maya lang ay bigla siyang bumangon at tumingin sa akin. Tol, ano yung pinainom mo sa akin? Halamang gamot yun, Tol. Nakatulong din niya sa akin nung masama ang pakiramdam ko kahapon. Parang kumikurot yung kalamnan ko eh. Parang may mga tumutusok-tusok. Aray! Nag-alala din ako dahil naalala ko nga na may kakaibang nangyari rin sa akin noon. Pagkatapos kong inumin ang halamang gamot na yun, nilapitan ko siya at pinakalma hanggang sa mahimatay nga siya, Kabanong. Nag-aalala man ay nagtiwala na rin ako sa kayang gawin ng halamang gamot na yun. Sa kabilang banda, inisip ko pa rin ang sinabi ni Mang Kepweng patungkol nga sa pagkakayanggaw.
Sino naman yung magtatangkang mangyanggaw sa amin? Hindi kaya... Ha? Natigilan na ako noon, Kabanong, dahil mula sa labas ay nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng kung anong ibon. Tumanaw ako sa bintana pero wala naman akong nakitang kahit na ano. Maya-maya lang, nakarinig ako ng boses ng mga tao. Ang ilan ay nagsisigawan, kaya lumabas na rin ako ng apartment. Narinig ko nga ang mga nakikiusyoso na may 2 malaking ibon daw na paikot-ikot malapit sa amin. Ang sabi naman ng iba pang nakikiusyoso lang din, hindi raw yun malaking ibon, kundi aswang. Bumalik na ako sa loob at natulog sa lumang sofa ni Kai. Kinabukasan, nagising ako sa mabangong amoy ng noodles. Pagbangon ko, ay nasa kusina na ang aking kaibigan at nagluluto ng aming almusal. Oh, tol, good morning. Almusal tayo. Eto, noodles at tinapay, itlog at saka kape. Ayos ba? Ano, okay ka na? Mas okay pa sa all right. Sigurado ka? Oo nga, parang duda ka pa eh. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Kalabaw lang yata ang tumatanda eh. O tol, sige na. Bilisan mo na dyan dahil tatapusin na natin yung trabaho dun sa Lungad family. Aabutin na talaga tayo ng 1 linggo ron eh. Lumapit ako sa mesa at napapangiting pinagmasdan ang matalik kong kaibigan. Masaya ko na makitang okay na ang lagay niya. At kung ano man ang nangyari nung gabi, sigurado kong nasagip na siya ng halamang gamot ni Mang Kepweng. Matapos mag-asikaso ay nagtungo na kami sa shop. Nagpakita lang kami kay Boss Nestor at nag-report bago bumiyahe papunta sa Sitio Libliban. Pagdating namin sa bahay na mag-asawang Lungad ay kakaiba ang bungad nila sa amin. Kapansin-pansin na hindi sila masaya kumpara nung hapon. Hindi nga nila kami inalok na kumain. Hinayaan lang nila kaming magtrabaho maghapon. Kaya hindi na rin namin masyadong pinansin. Sinabi na lang din nila na aalis at hintayin daw namin. Pero sumapit na ang 7:00 ng gabi ay hindi pa rin sila sumisipot. Bayan, saan ba nagpunta yung mag-asawang yun? Anong petsa na oh? Nagugutom na ako. Kung di sila dumating eh, kakainin ko na talaga itong mga toolbox natin. I-try mo. Pero seryoso ah, gutom na talaga ako, promise. Ano, uwi na tayo? Oo, mag-iwan na lang tayo ng notes. Gabi na rin eh. Baka anong oras na tayo makabalik sa kabayanan. O sige. Ako na mag-iiwan ng notes. Ganun nga ang ginawa namin, Kabanong. Nag-iwan ako ng maiksing sulat na babalik na lang kami bukas para gawin ang pinakahuling pag-aayos sa basement. Bandang 7:30 ng gabi ay nagpasya na kami. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at sumakay na kagad sa owner jeep. At katulad ng dati, ako pa rin ang nagmaneho. Si Kay naman ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ko. Habang umaandar ang sasakyan sa pagitan ng mahabang bukirin, sa pagsulyap sa magkabilang gilid, hanggang sa ilang saglit pa nga nang mag-focus na ako sa harapan, parang meron kaming napansin na isang anino. Napahawak sa balikat ko si Kai, dahilan para mapahinto ang sasakyan. Tol, ano yan? Baka multo yan ha? Hindi tol, walang ganyang multo. Ano yan? Hindi ko rin alam eh. Oh, ano ba yan? Nanatili lang kami sa pwesto noon, Kabanong. Hindi ko pinapatay ang sasakyan dahil kapag nangyari yon ay mamamatay din ang ilaw at hindi na namin makikita ang kung sinong nilalang na nasa harapan namin. Maya-maya pa ay nagulat kami nang gumalaw yon na parang tumitibok-tibok ang katawan. Dala ng takot ay napaandar ko ng patalikod ang sasakyan. Pero natigilan din ako nang mapansin na meron ding nilalang sa likod.
Kumpara ng nasa unahan, mas may timang kulay ng nasabing nilalang. Mas mataas din. Mas nakakatakot na parang isang taong paniki. Ang kaibahan lang ay tila wala siyang buhok at parang lalaki. Ang nasa harapan kasi namin ay para namang babaeng taong paniki. Tol, anong gagawin natin? Umalis na tayo! Pandarin mo na itong sasakyan, dali! Oo, anak ng teteng oh. Bago ko pa mapaandar ang sasakyan, ay pareho na ngang lumundag ang taong paniki. Dali-dali ko nga pinaharurot ang sasakyan. Pero lumundag sa harapan ng babaeng taong paniki. Ang isa naman ay sa likod at parehong niyuyugyug ang owner type jeep. Nagsisigaw kami ni Kai sa sobrang takot. Pero hindi rin ako tumigil sa pagmamaneho, Kabanong. At para rin mahulog sila, ay sinadya kong ipagewang-gewang ang pagmamaneho. Hanggang sa mahulog nga yung nasa unahan. Mas pinaggewang ko pa ang sasakyan. Akala ko nga ay masisemplang na rin kami. Pero sa kabutihang palad ay hindi naman. Nawala na rin yung nasa likod, kaya pareho kaming nakahinga ng maluwag ni Kai. Ano nang teteng? Hindi na ako magpapagabi sa lugar na to. Ayoko nang makainkwentro yung mga, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kung ano man yon. Mga aswang yun, tol. Putik na yan. Kahit ako, ayoko na magpaabot ng gabi sa lugar na to. Hinding-hindi na talaga. Oo, hindi na talaga. Ay, pwede ka naman kawali o ano yun? Nakarinig kami ng malakas na kalabog sa likod, Kabanong. Pagsilip ko sa side mirror ay nakita kong nakasabit nga ang lalaking taong paniki. Habang ang isa, yung babaeng paniki, ay nasa likod at mabilis na tumatakbo na parang aso. Maya-maya'y lumipad na rin siya habang nakakampay ng malaking pakpak. Rayman! Nanto ko! O Diyos por santo! Lahat na ng santo tinatawag ko, pati na yung spouse! Bilisan mo na! Malis na tayo dito! Oo, alam ko. Huwag mo akong pressurein, tol. Pinipressure talaga kita, tol! Kasi malapit na sila! Naabutan nila tayo! Baka sa kangkungan na tayo damputin! Ayaw kong ma-headline sa dyaryo tayo na namatay dahil sa aswang! Virgin pa ako eh! Ayaw ko pang mamatay! Buisit, talagang yun pa yung una mong inaalala. Nang maramdaman ko ang paggapang ng aswang sa likuran namin, ay humikbit ang kapit ko sa manubela. At dahil nasa makitid na kaming kalsada, madilim at puno ng lubak, sinamantala ko ang pagkakataon, Kabanong. Ikiniskis ko sa gilid ang sasakyan para mauyog ang aswang sa likod. Gumana naman dahil napabitaw yung lalaking taong paniki sa likod. Pero hindi pa rin natapos ang kalbaryo namin dahil bigla namang sumulpot sa harapan ng babaeng aswang na kaninang nasa likuran lang din. Mabuti na lang ay naaliko ko sa kanan ng sasakyan. Nakaiwas kami at pansamantalang nakahinga na maluwag. Pero alam namin ni Kai na hindi pa tapos ang habulan. Narinig pa kasi namin ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Sinabayan pa ito ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Pero kahit natatakot, ay iniisip ko na lang din na malapit na kami sa bukana ng Sitio Libliban, kung saan naroroon na ang mga kabahayan. Kapag naroon na, ay siguradong hindi nasusugod ang mga lintik na aswang na yun. Maya-maya pa, tila ba tumahimik na ang kapaligiran. Biglang nanibago ang tenga ko na hindi naririnig ang pagaspas ng pakpak ng mga aswang. Napasulyap ako kay Kai na nakamasid sa kung saan-saan. Napabuntong hininga ako dahil na rin sa matinding takot, Kabanong. Hanggang sa hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nasaan na sila? Natakasan na ba natin, tol? Hindi ko alam eh. Yes! Natakasan na nga natin sila! Huwag ka munang magpakampante, tol. Wala pa tayo sa mga kabahayan. Hindi tayo dapat magsaya.
Natigilan na ako matapos muling mapalingon sa side mirror. Doon kasi ay nakita ko ang babaeng taong paniki. Nakatungtong na pala siya sa ibabaw ng owner type jeep, habang ang dila niya ay unti-unting humaba pababa sa amin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng ganun. Sa sobrang pagkasindak ay mas lalo kong binilisan ng pagmamaneho. Napansin ito ni Kai kaya napatingin siya sa akin. Tol, anong nangyari? Sa ibabaw! Tingnan mo sa side mirror! Paglingon nga ro ni Kai ay nakita niya ang babaeng paniking aswang na humahaba na nga ang dila. Napasigaw siya na parang babaeng takot na takot. Dahil doon ay nataranta na rin ako at hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang ay meron akong naisip na paraan. Kai, buksan mo ang toolbox, bilis! Ha? Anong gagawin ko sa toolbox? Mag-aayos pa rin ba tayo ng tubo? Pamamatay na nga tayo sa kamay ng mga taong paniki. Ay puti ka! Bilisan mo na! Ang dami mo talagang dada! Para kang puwet ng manok eh! Ito, nabuksan ko na. Ano bang gagawin? Ihagis mo yung kung anong pwede mong ihagis dyan. Ha? Ihagis ko yung mga gamit natin na pwedeng ihagis sa kanila? Yari tayo kay Boss Nestor nito. Gusto mo bang mamatay? Gawin mo na! Unyemas naman oh! Nagdadalawang isip man siya, pero ginawa rin niya ang sinabi ko. Agad niyang kinuha ang mabigat na bakal na chain at sa pagsenyas ko ay ibinato niya ang chain palabas ng bintana. Maya-maya lang ay biglang nawala sa ibabaw namin ang aswang. Pero nakita ko sa side mirror na tinamaan ito ng chain. Narinig ko rin ang kalabog kaya sigurado kong nagpagulong-gulong na yon. Pero hindi pa natapos doon dahil meron pang isa. Hindi ko na kailangang utusan si Kai. Siya na mismo ang gumawa ng sunod na hakbang. Kinuha niya ang buong toolbox at saka ito isinaboy na parang buhangin sa likuran. Nakarinig na lang kami ng umangil na halimaw at wala na kaming nakita pa sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, bago kami dumating sa bukana ng Sitio Libliban, kung nasaan ang mga kabahayan, ay hindi na sumusunod sa amin ang mga taong paniki. Huminto kami sa tapat ng bahay ni Mang Tomas at nakita naming may mga tao na naroon at nag-uumpukan. Nang magtanong kami, meron nga raw silang namataan na malalaking ibon sa bandang Bukirin. Pero pinabulaanan namin na hindi yun basta malaking ibon lang, kundi mga aswang, mga taong paniki. Kabanong nang marinig kami ng mga usisyero at ususera, ay nahintakutan nga sila. Pinayuhan na rin kami ni Mang Tomas na umuwi na bago pa kami sundan ng nasabing aswang. Habang binabaybay namin ang daan, palabas ng Sitio Libliban, nakita ko po si Mang Kepweng, kaya huminto ako saglit. Uy, Tol! Ba't kayo huminto? Si Mang Kepweng, wait lang ah. Kakausapin ko lang. Mang Kepweng, magpapasalamat lang sana ako sa halamang gamot na binigay nyo. Teka, bakit to parang hindi kayo mapakali? Saan kayo pupunta? Hinahanap ko yung anak ko, si Yabyab. Hindi pa umuwi si Yabyab eh. Kanina pa siya wala sa bahay. Ha? Saan ba nagpunta? Gusto niyo bang tulungan namin kayo? Uy, Tol! At sinasabi mo? Nakita mo naman yung na-experience natin kanina eh. Kung paano tayo hinabol ng mga taong paniki, di ba? Tapos, tutulong ka pa? Tol, nakatulong siya sa atin. Kaya tayo naman ang tutulong. Ay, naku naman oh. Diyos ko, Lord! Mang Kepweng, sabihin niyo po kung anong may tutulong namin. Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay kumaripas na ng takbo ang Ginoo Kabanong. Susundan ko pa sana siya pero pinigilan na ako ni Kai. Hinawakan niya mismo ang kamay ko na nakahawak sa kambyo ng sasakyan. Tol naman, nawawala yung anak ng tao. Hindi para umuwi. Hindi ka ba nakukonsensya ha? Nakukonsensya ako pero, Tol naman, ayaw ko pang mamatay ng ganito lang. Please naman oh, umuwi na muna tayo. Sigurado ko na baka nakauwi na ngayon yung anak niya.
Kaysa naman tayo ang mabiktima. Paano yung si Yabyab ang maging biktima? Paano kung makakatulong na sana tayo pero dahil umuwi tayo, hindi na natin siya natulungan. Maati mo ba yun? Ganyan ka na ba talaga katigas para sa ibang tao? Di ko akalain na makasarili ka, tol. Pagkatapos kong sabihin yun, Kabanong, wala nang umimik sa amin. Napabuntong hininga na lang kami pareho ni Kai. Pero naiintindihan ko rin naman ang pinanggagalingan ng matalik kong kaibigan. Alam kong ayaw niya pang mamatay. Kaya lang naiisip ko talaga yung anak ni Mang Kepweng na si Yabyab. Nakukonsensya talaga ako kung aalis na lang kami ngayon. Nangganda ko ng imaniobra ang sasakyan. Nakarinig na kami ng tunog din ng sasakyan sa bandang kaliwa. Lumapit dun sa amin at doon namin nakita si Mang Tomas sakay ng patrol ng Sitio Libliban. Pinayuhan niya kami na umalis na para hindi na abutan ng kalaliman ng gabi. Ayon pa sa kanya, nakauwi na naman raw si Yabyab. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko yun. Kaya nagpaalam na nga kami kay Mang Tomas at sa iba pa. Habang nagbabiyahe pa uwi, ay walang naimik sa amin, Kai. Naninibago ako dahil hindi naman kami gano'n ni Kai sa long drive. Hindi siya nauubusan ng kwento. Nakonsensya tuloy ako matapos sa mga sinabi ko kanina. Alam kong nasakta ng damdamin ng matalik kong kaibigan. Nanatili kaming tahimik hanggang sa makarating kami sa shop. Naabutan namin doon si Boss Nestor na kanina pa kami hinihintay. Ipinaliwanag namin ang nangyari kung bakit kami ginabi. Pero hindi na lang namin ikinuwento ang tungkol sa paghabol sa amin ng mga aswang. Isa kasi si Boss Nestor sa mga probinsyanong hindi naniniwala sa mga ganoong kababalaghan. At kahit nga sa Diyos ay hindi siya naniniwala. Sarili niya lang talaga ang dinudyos niya. Pagkabigay namin ng susi ng owner type jeep, nagpaalam na rin kami. Pero hanggang sa daan ay wala pa rin umiimik sa aming dalawa. At dahil ayaw ko ng ganon, na bago matulog may kasamaan ka ng loob, ako na mismo ang gumawa ng paraan. Tol, pasensya na sa mga nasabi ko. Alam kong na-offend ka ron. Hindi ko naman intensyon na ganon Nadala lang ako sa... Okay lang. Pasensya ka na rin. Kung wala na akong konsensya sa paningin mo. Kung makasarili na ako. Hindi ko naman kasi alam na bawal palang unahin muna ang sarili. Kahit sa pagkakataong natatakot. Pasensya ka na rin, tol, ha. Tao lang din kasi ako Hindi ako kasing tapang mo. Marami akong trauma sa buhay. At gusto ko pang mabuhay. Sorry nga Nakapagpasensya ka na. Tapos magsosorry ka pa. Huwag mong aksayayin ng salita na yan dahil ginagamit lang yan kung talagang sincero ang isang tao. Hindi na paulit-ulit. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay nauna na siyang naglakad pa uwi sa kanila. Ako naman ay nanatiling nakatayo habang napapakamot na lang sa ulo at napapabuntong hininga. Pag-uwi ng bahay ay nagdasal na lang ako sa Panginoon na sana'y maging maayos na ang lahat. Kung sino man ang mga aswang na sumasalakay sa amin, naway mahuli na talaga ito. Sumapit na nga ang kinabukasan, Kabanong. Ang akala ko'y ang gabi na ang pinakamatinding bangungot na mararanasan namin. Pero nagkamali ako. Dahil mas nakakatakot pala nung araw na yun. Ang matuklasan mong ang mismong pinagtatrabahuan mong bahay ay may itinatagong lihim na mas mabigat pa sa kamatayan. Hindi na nga ako halos nakatulog dahil sa nangyari nung gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mukha ng mga taong paniki. Ang maitim na pakpak at ang mahabang dila ng isang halimaw. Kahit nakapikit ako, ay parang naririnig ko pa rin ang eksenang nagaganap nung gabi. Kaya maaga akong naligo at nag-ayos ng sarili.
Bago magpunta sa aming shop, pagkakita ko kay Kai, nakipag-appear lang siya sa akin. Natuwa naman ako dahil okay na kami. Ganun lang naman kasi kabanong. Magkakaroon ng tampuhan, tapos kinabukasan nakakalimutan na namin ang lahat. Pero yung tungkol sa mga aswang alam kong katulad ko, hindi rin to nawala sa isip ng matalik kong kaibigan. At tama nga ako, dahil tahimik na naman si Kai. At sa unang pagkakataon, hindi siya kumain ng pandesal na binili mismo ni Boss Nestor. At kapag ganitong oras pa nga lang panay na ang pagbibiro niya. Pero wala na nung araw na yon. Para siyang bagong tao na seryosong-seryoso sa buhay. Hinayaan ko na lang dahil katulad ko nga, hindi pa siya nakaka-get over sa nangyari sa amin nung gabi. Matindi pa kasi ang organic encounter na yun. Kumbaga, horror encounter. Horror encounter na siya na may tuturing. Pagkaabot ni Boss Nestor ng susi, ay sumakay na kami sa owner-type jeep at saka bumiyahe. Maya-maya lang ay tumingin siya sa akin. Matagal yun at medyo nakikita ko siya sa peripheral ko. Bakit tol? May sasabihin ka ba? Ano sa tingin mo, Ryan? Ha? Ano sa tingin ko? Yung nakita natin kagabi. Hindi lang pala basta nakita. Yung humabol pala sa atin. Yung taong paniki? Oo. Anong meron sa kanila? Posible kaya na bumalik sila at mangyari ulit yung nangyari nung gabi. Hindi ko rin alam, tol. Pero kung mangyayari man ulit yun, hindi ko naman nahayaang mapahamak tayo pareho Nagdala na ako ng proteksyon natin. Kinuha ko ang bag at inabot ko sa kanya. Nagkusa na rin siyang buksan ito. Kung saan nakita niya ang supot ng asin, kalamansi at saka bawang. Napaismit siya nang makitang meron pang kasamang sibuyas at dahon ng laurel. Yan yung nakikita ko mga panlaban ng aswang. Pati ba yung sibuyas saka daon ng laurel? Ano, magluluto ka ba ng adobo? Tingnan mo yung ilalim, hukayin mo. Oh, ano to, tirador? Hindi yan basta-basta tirador. Rabbit ang tawag dyan. Kasi yung bala niyang tanso, takot dun yung mga aswang. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Tungkol din sa mga tools nating nawala. Hindi naman na tayo pagbabayarin ni Boss Nestor. Sabi niya sa akin kanina, lumaan na rin naman daw yung nawala natin Nag-order na siya ng bago at parating na rin next week yung supplier. Pero meron ding literal na tubo dyan sa gilid mo. Nilagay ko yan in case of emergency. O ano? Natatakot ka pa ba? Medyo okay na rin. Okay na ito. Basta huwag ka mag-alala. Ngayong araw naman tapos na yung ginagawa natin doon. Sa basement na lang yun. Hindi na tayo aabutin ng gabi. Baka nga 2:00 pa lang ng hapon makauwi na tayo. Oo, bilisan na lang natin. Tama. Bilisan na lang natin ang pagtatrabaho. Paspasan na talaga. Tsaka, sorry nga pala ulit sa mga nasabi ko Nakatulog na ako. Nakakalimutan ko na yon. Kaya mag-move on ka na, tol. Yung aswang lang talaga yung hindi ko makakalimutan Hanggang ngayon nga kapag napapapikit ako, nakikita ko pa rin sila Same lang tayo. Putik na yan. Nagtawanan na lang kaming dalawa, kabanong, na ikinatuwa ng puso ko. At least, alam ko na rin, kabanong, na hindi na masama ang loob ng matalik kong kaibigan sa akin. Nabuhay ulit ang kwento-kwentuhan namin habang papunta sa Sitio Libliban. Makalipas ang ilang oras, nang nasa bukana na kami, pagkakita namin kay Mang Tomas ay kumuway lang yun sa amin. Hindi na kami huminto para hindi na rin masayang ang oras. Nang nasa malawak na bukidin na kami,
mula sa hindi kalayuan ay napansin ko si Mang Kepweng sa bandang kanan, dun sa gilid. Napatingin muna ako kay Guy at wala sana akong balak hintuan siya pero tumango ang kaibigan ko. Kaya itinigil ko ang sasakyan sa harapan ng Ginoo. Sigurado ka? Hindi, hindi. Ayan na siya oh. Malamang. Tumango-tango na nga ako eh. Sige na, kausapin mo na. Salamat ah. Pagkatango ay bumaba ako sa sasakyan at lumapit ako kay Mang Kepweng na tila balisang-balisa na naman. Ayon nga kasi kay Mang Tomas ay madalas na nga siyang ganito. Kaya pinagkakamalan siyang baliw ng mga taga-sityo. Pero para sa akin ay hindi ko siya may tuturing na wala sa sarili. Nakatulong nga siya sa amin ni Kai. Kung di dahil sa kanya malamang nayanggaw na kami ng kung sino. Magandang umaga, Mang Kepweng. Ano ang ginagawa niyo rito sa gilid ng bukirin? May nahanap ako. Hinahanap ko si Yabyab. Ho? Ang sabi ho ni Mang Tomas sa amin kagabi nakauwi na raw po. Sinungaling ang mga taga-sityo. Nawawala pa rin ang anak ko. Hindi pa nauwi si Yabyab. Nag-aalala na ako sa anak ko eh. Kailangan ko siyang hanapin. Ho? Saan ho siya nagpunta? Hindi naman basta-basta lumalayo ang anak ko eh. Malamang, kinuha siya ng aswang. Hahanapin ko si Yabyab. Hahanapin ko ang anak ko. Bago pa siya mapatay ng mga aswang na yun. Sige ho. Tutulungan ho namin kayo. Pero ano kasi, Kung ayos lang ba sa inyo, sumama ho muna kayo sa amin. May kailangan lang kaming tapusin. Hindi kasi namin kayo maiwan-iwan dito eh. Dito namin sa lugar na to nakainkwentro yung aswang. Handa naman ako eh. At kaya ko silang labanan. napatingin kami pareho ni Kai sa hawak niyang lumang bag. Daan-daan niya itong binuksan at doon nga tumambad sa aming paningin ang isang maliit na anting-anting. Isang piraso ng metal na nakatali sa pulang sinulid. May kinuha sila sa akin. Kaya hindi ako papayag na mabuhay silang mga aswang sila. Naintindihan ko pero parang awan niyo na Mang Kepweng ha. Sumama na lang muna kayo sa amin. Siguradong malulungkot ang anak niyo kapag nakita niya kayo ritong mapapahamak. Dahil sa sinabi kong yun, Kabanong, ay tila tumalima sa akin ang Ginoo. Sumama na nga siya sa amin, kaya nagpatuloy na ako sa pagmamaneho. Pagdating namin sa lumang bahay ni Mang Jose at Manang Biday, ay nakaramdam na naman ako ng kabigatan sa paligid. Pero kumpara nung una, mas kaya ko na itong i-handle ngayon. Kapansin-pansin din na mas lalong naging alerto si Mang Kepweng. Parang katulad ko, meron din siyang nararamdamang kakaiba sa paligid namin. Sa totoo lang, Kabanong, nung nayanggaw kami ni Kai, naghihinala na talaga ako na sa mag-asawang lungad ng galing yon. Inalis ko nga sa isip ko ang bagay na yon dahil matatanda na sila at mukha namang walang kakayahan o alam sa pagiging aswang. Pagbaba namin, inaya pa namin si Mang Kepweng na sumama sa loob. Marin siyang tumanggi, kaya hinayaan na lang namin. Pagpasok sa loob, nakita ko nga si Manang Biday. Dry pa rin siya katulad nitong nakalipas na araw. Magandang araw ho, Manang. Napano ho kayo? Bakit meron kayong mga pasa? Huwag mo nang pansinin ang mga pasa ko. Dumiretso na kayo sa kusina. Kung gusto niyo mag-almusal at magkape, gawin niyo na yun para makapagtrabaho na kayo pagkatapos kumain. Sige ho. Huwag niyo na rin munang hanapin ng asawa ko dahil nagpapahinga siya. Meron siyang karamdaman, kaya bilis-bilisan niyo ang pagtatrabaho nang makaalis na kayo rito. Ayaw ko rin nang mag-iingay kayo masyado ha. Hindi na nakakandado ang basement. Pumunta na lang kayo ron. Nagkatingin na lang kami ni Kai, Kabanong dahil sa kakaibang asta na matanda. Pagkadaka ay sabay namin siyang pinagmasdan habang tila iika-ikang umakyat ng hagdanan.
bigla na naman tuloy akong napaisip ng hindi maganda. Pero inalis ko na lang yun sa utak ko. Naglakad na kami ni Kai papunta sa kusina hanggang sa tapikin ako ng kaibigan ko. Tol, napansin mo ba yun kay Manang Biday? Yung mga pasa niya, Hindi yun. Ang tinutukoy ko, yung bigla niyang pagtataray sa atin. talagang yun ang napansin mo ah. Pero, oo nga no, biglang nag-iba yung ugali niya. Kaya, Abay malay ko. kahapon ko pa sila napapansin na ganyan eh. Bago sila umalis nung tangali. Siguro, merong nangyari nung umalis sila. Kaya siguro siya nagkapasa at nagkasakit si Mang Jose. Nag-away siguro sila, no? Baka nahuli ng babae yung mister niya. Inay ko po. Katanda na ni Mang Jose, kumakarengking pa rin. Uy, gara mo naman mag-isip. Yun lang naman kasi ang numero 1 na nagiging cause ng problema ng mga mag-asawa eh. Iba yung iniisip ko, tol. Pero, ayaw ko muna ikwento sa'yo. Saka na, pag-alis natin dito. Tapusin na muna natin yung dapat tapusin. Bumaba na nga kami sa basement at inayos sa mga tubong naroroon. Medyo natagalan kami dahil hindi naman na-anticipate ni Kai na marami-rami pala ang magkakakonektang tubo doon. At nang magtatanghali na, saka ko lang naalala na kasama nga pala namin si Mang Kepweng. Umakyat ako at nagtungo sa labas pero pagdating ko sa owner type jeep, wala na roon ang Ginoo. Napakamot na lang ako sa ulo at naintindihan ko naman siya. Dahil mahalaga ang bawat minuto para sa nawawalang anak. Bumalik na ako sa basement pero nakita ko si Kai sa bandang kusina. Nag-aya siyang kumain dahil nagugutom na raw siya. Pero hindi ko na hinayaan na kumuha siya ng mga pagkain mula sa ref ng mag-asawa. Medyo kinukutuban na kasi ako, Kabanong. Nagbaon na talaga ako ng sapat na pagkain namin sa pananghalian at ito ang nilantakan namin. Paspasan ang ginawa namin. Kahit sa pagpapahinga, 10 minuto lang tapos bumalik na kami sa basement. Habang nag-aayos ng mga tubo, napansin ko na parang may kung anong naglilik na tubig doon sa kabilang dulo ng pader. Nung una nga'y hinayaan ko na lang dahil akala ko guni-guni ko lang. Pero habang sinusuri ko yung isang linya ng tubo, huli ko itong napansin. Tumigil ako sa ginagawa ko at tumingin kay Kai. Dahil busy siya, hinayaan ko na lang din. Nilapitan ko ang naglilik na pader at kinapakapa ito. Nang makumpirma kong basa, kinatukatok ko. Pero nagulat ako dahil parang latak ang tunog. Tol, tumigil ka nga muna dyan. Ha? Bakit? Tara rito, tingnan mo to. Ano meron dyan? Tuktukin mo yung pader na naglilik. Ay, gagi. Tunog lata. Ibig sabihin, meron sa kabila yan. Sabay namin ulit tinuktok at nagulat kami nang makarinig kami ng sigaw ng isang babae. Ang akala ko pa nga nung una ay mimik lang yon ng parot doon sa likod ng bahay. Pero nang ilapit ko ang tenga ko sa mamasa-masang pader, nagulat ako dahil galing nga sa kabila ang sigaw. May silid sa kabila, tol. May narinig akong babae na sumisigaw. Pakinggan mo. Nagulat din si Kai dahil narinig nga niya sa kabila na merong sumisigaw. At dahil dito ay kinapakapa namin ang pader hanggang sa meron akong napindot na hindi sinasadya. At mula sa bandang kanan namin ay may umusling tila pinto. Pinuntahan kaagad namin ito ni Kai at pinasok. Bumungad sa amin ng isang malaking tangke sa sulok. Isang nilulumang emergency water tank. Iginala ko ang tingin ko pero wala naman akong nakitang tao
o yung sumigaw na babae na narinig namin kanina? Doon pala sa lumang tangke nang gagaling yung leak. Kaya lumapit kami rito at inakyat hanggang sa maabot ang tuktok kung nasaan ang takip. Hindi ko rin alam, pero parang may nagtulak sa akin na buksan yon. Kaya naman humingi ako ng flashlight kay Kai at mabuti na lang ay meron kaming bago sa tools namin. Pagkabot sa akin ni Kai, binuksan ko kaagad ang takip ng tangke. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Napatakip ako ng ilong at kamuntikan ng mahulog. Kagad kong itinapat ang flashlight at ganun na lang ang gulat ko, Kabanong, sa aking nakita. Unang bumungad sa akin ang inuuod na tangke. Sinundan niyo ng palutang-lutang na putol na kamay. Nang igala ko pa ang flashlight, ay may nakita kong isang babae na parang nadidecompose na ang kalahating katawan. Buhok niya ay nakita kong papasok doon sa maliit na tubo. Hindi na natagalan ng sikmura ko ang iba pa na hindi ko na rin masabi pa rito. Bumaba kagad ako at saka sumuka ng sumuka sa isang gilid. O tol, ano yung nakita mo? Bakit sobrang baho? May mga inuuod na bangkay sa tangke. Grabe, nakakasuka. Bakit? May mga patay doon sa tangke? Alam ba nila Mang Jose at Manang Biday ito? Oo, tol. Tingin ko alam nila. Sigurado kong alam nila. Paano mo naman nasabi yun? Tama na talagang hinala ko tungkol sa kanila. Una, yung nangyanggaw sa atin. Sila ang may kagagawan nun. Pinakain nila tayo ng pinakain ng sinasabi nilang espesyal na karne pero karne ng tao yun, tol. Ha? Karne ng tao? Sila yung asong na sumalakay sa atin at nambibiktima ng mga inosenteng tao. Posibleng nilalagay nila yun sa tangke na yan. Diyos ko po, umalis na tayo rito. Natigilan na kami matapos marinig ulit ang sigaw kanina. Sa pagkakataong yun, Kabanong, mas malinaw na ang sigaw dahil wala nang harang na pader. Sinundan namin ang boses hanggang sa matunto ng kinaroroonan nito. Gulat na gulat kami nang makita ang tatlong babae na nanghihina na. Pare-pareho silang nakatali ng kadena at magkakadugtong ang mga ito. Parang awa niyo na. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo po ako. Hinahanap na ako ng tatay ko. Please lang po. Huwag niyo kaming iwan. Oo, tutulungan namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Pero kumalma lang kayo ha. Tol, kumuha ka ng tools para masira tong nakakadena sa kanila. Kailangan natin magmadali bago pa bumaba yung mag-asawang yun. Wala na kaming inaksayang oras, Kabanong. Habang kumukuha ng tools si Kai sa kabilang parte ng basement, nilapitan ko kagad ang tatlong babae. Ang dalawa sa kanila ay sadyang hinang-hinana na napag-alaman kong higit 1 linggo nang nawawala. Ang isa naman, yun yung babaeng nasigaw, ay si Yabyab pala na anak ni Mang Kepweng. Huwag ka mag-alala, Yabyab. Ako si Ryan at kakilala ko si Mang Kepweng. Tinulungan niya kami ng kaibigan ko para hindi kami tuluyang mayanggaw. Pangako, dadaling ka namin sa tatay mo. Kasama namin siya kanina eh. Tinulungan namin siya sa paghanap sa iyo. At natutuwa ko at nakita ka namin dito. Kuya Ryan, umalis na po tayo rito. Delikado ang mag-asawang yon. Mga aswang sila. Mga taong paniki sila at papatayin nila tayo. Hindi ako papayag na gawin nila yon. Pangako ko yan sa inyong tatlo. Maya-maya pa, pagdating ni Kai, dali-dali naming sinira ang mga kadena sa kanila. Umalalay na din kami dahil nga sa nangihina ang dalawang babae na nakilala namin bilang sina Maria at Leonora. Nang nasa hagdan na kami ng basement pa itaas, ay nakarinig kami ng mabibigat na yabag mula sa kusina. Tinago na muna namin sa isang gilid ang tatlong babae. Pero pagkababa ni Mang Jose at Manang Biday, ay napasingap kagad sila habang nakaharap sa amin. Nang makita kong itsura ng mag-asawa, alam ko na talaga na sila nga ang nakainkwentro namin nung gabi. Ang mga natamo nilang pasa, mas malala kay Mang Jose.
dahil sa ginawa namin paghagis ng mga tools nung gabi habang hinahabol nila kami. Simula pa lang nung gumaling ka sa pagkayanggaw, alam ko nang meron ka ng ideya sa pagiging aswang namin. Sabi ko naman sa iyo, Biday huwag na tayo maghanap ng mga tubero na mag-aayos. Nabuko lang tuloy nila ang sikreto natin. Kahit malaman nila, wala naman ng tsansa na makaalis sila rito. Naaayon pa rin sa plano ang lahat. Pare-pareho natin silang patayin at kainin. Hindi ako kumakain ng karne ng lalaki. Ilabas niyo yung mga putahe kong babae. Magkakamatayan muna tayo bago niyo magawa yan. Hindi sumagot ang mag-asawa. Nagkatinginan lang sila at sabay nang ngumiti bago ulit humarap sa akin. Pagkalaon ka ba nung napawi na rin ang mga ngiting yun dahil unti-unti nang nagbago ang anyo nila at ang kanilang pagmumuka. Parehong umaba ang mga ngipin nila. Namula ng gusto ang mga mata at lumabas ang mahabang kuko pati ang maitim na pakpak na may matutulis na dulo. Kinakabahan man ay pilit kong maging matapang. Nakita ko rin kasi ang itsura ni Kai. Takot na takot. Nararamdaman ko rin ang pangangatog niya dahil nakakapit siya sa likuran ko. Ang tatlong babae naman ay biglang nagsigawan kaya napabaling ang atensyon sa kanila ng mag-asawang aswang. Nandyan lang pala kayo. Mas gusto ko nga sana niluluto na muna ang mga karne ng mga kababaihang takot na takot Alam mo ba kung bakit masarap ang karne ng mga putahing hinanda ko sa inyo nitong kamakailan lang? Dahil yun sa matinding takot. Kapag takot na takot ang isang tao, mas lalong malansa ang karne niya. Kaya sige mga babae, sumigaw lang kayo ng sumigaw. Pero sa pagkakataong ito, ay kakainin ko kayo ng sariwang sariwa. Titikman ko ang sariwa niyong dugo at karne. Hindi kita papayagan sa gusto mo. Kinuha ko kaagad ang mahabang tubo na meron kami sa tools. Matapang ko yung inamba-amba sa mag-asawang aswang. Pero tumawa lang sila na parang demonyo. Pagkatapos ay pinanlisikan lang ako ng mga mata ni Mang Jose. At sa isang iglap, nagulat na lang ako dahil pagpalo ko sa kanya ng tubo ay maigpit niya lang hinawakan bilang pagsalag. Pilit kong inaagaw ang tubo. Pero mas malakas siya, kaya binitiwan ko na. Galit siyang humarap sa akin kabanong habang niyuyupi ang nasabing tubo bago ihagis kung saan. Dahil dito ay mas lalong nahintakutan ang mga kasama ko. Nagsisigawan na sila Yabyab at Marie sa takot habang si Leonora ay mahihimatay na. Tumingin ulit ako sa toolbox kung saan ay nakita ko ang bag ko sa tabi nito. Pagkalaon ay binalingan ko si Kai na nananginginig pa rin sa takot. Tinapik ko siya at pinulungan. Lituin mo siya. Tapos kunin mo yung bag ko. Nandun yung mga pangontra sa kanila. Tanda mo, di ba? May pinakita ako sa'yo. Natatakot ko, tol. Hindi ko kaya. Kayanin mo kundi mamamatay tayong lahat dito. Tinulak ko siya sa gilid. Katapat ng mga babaeng nagsisigawan. Pagkatapos ay saka ko ulit hinarap ang mag-asawang aswang na umaamba-amba na sa amin. Pinagmumura ko sila at pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita hanggang sa mapikon na sila sa akin. Walang yakang lalaki ka! Dahil sa kayabangan mo, ikaw ang una kong papatayin! Gawin mo, tanda! Hindi ako natatakot sa'yo! Mas lalo ko siyang natrigger kabanong, ang babaeng aswang. Kaya kinampay niya ang mga pakpak niya na halos sumakop sa buong basement. Dahil dito, ay mas lalong natakot ang tatlong babae. Tumakbo pabalik si Maria at sinundan naman siya roon ni Mang Jose. Sinamantala ko ang pagkakataon na mag-isa lang si Manang Biday. Tumakbo ko sa gilid at sinadyang magpa-corner sa kanya. At nang sasakmalin niya na ako, ay saka umiksena ang matalik kong kaibigan. Etong sa'yong matandang aswang ka! Pagharap ni Manang Biday, isinaboy nga ni Kai sa mukha niya ang asin. Bigla itong umusok, kaya napaatras siya
habang kinakalmot-kalmot ang pagmumuka. Lumusot ako sa ilalim niya at tinatak naman ako ni Kai paabante. Pagkatapos ay saka namin nilingon ang mga kababaihan. Pero ang nakita lang namin sa kabilang sulok ay si Yabyab. Habang pilit na binubuhat ang mahihimatay ng si Leonora. Lumapit kami at inalalayan sila pero nagkaroon ng pagkakataon si Manang Biday para salakayin kami. Mabuti na lang ay muling nagsaboy ng asin si Kai. Sa pagkakataong yun, Kabanong, ay inubos na niya ang asin. Ayan, maligo ka ng asin. Oh, eto pa. Habang nangangamote ang babaeng aswang, inalalayan ko na ang dalawang babae. Nasaan na yung isang kasama nyo? Ha, Yabyab, si Maria. Bumalik siya sa loob kung saan kami kinulong, kuya. Ay, pambihira. Sige, babalikan ko siya. Umalis na kayo rito. Dalian nyo, Kai. Paano ka, kuya? Patay ka nila. Bilisan nyo na. Dali! Naudlot na ako sa pagsasalita dahil narinig namin mula sa kabilang silid ang malakas na pagsigaw ni Maria. Hindi maipinta ang sakit na nararamdaman niya habang sumisigaw. Dahil dito ay hindi na ako bumalik sa loob. Alam ko na kasi ang kahihinat na ng kawawang babae sa kamay ng hayop na aswang na yun, Kabanong. Hinata ko na sila Kai, Yabyab at Leonora. Paglabas namin ng basement ay isinara ko kagad ang pinto. Tol, kumuha ka ng pangharang, bilis! Aligagang kinuha ni Kai ang isang tukador at hinarang namin sa pintuan. Umatras kami saglit at tumingin doon hanggang sa bigla yung kumalabog. Pinipilit kasing buksan ni Manang Biday ang pinto pero nakatukod ang tukador. Walang hiya! Sigurado mamamatay kayong lahat sa kamay namin! Hindi mangyayari yon dahil aalis na kami rito at sasabihin sa mga taga-sityo Libliban na kayo mga aswang. Punyemas ka! Punyemas ka! Wala na kaming inaksayang pagkakataon, Kabanong. Lumabas kagad kami ng bahay at nagpunta sa owner-type jeep. Pagkapwesto ng mga kasama ko'y binuhay ko kagad ang makina. Pero bigla akong nakaisip ng isang paraan. Nagpunta ako sa likuran ng sasakyan at kinuha ang isang galon na may lamang gasolina. Bumalik ako sa loob at sinaboy ito kung saan-saan. Narinig ko pa rin kumakalabog ang pinto pero hinayaan ko na lang. Nang maubos na ang laman ng galon, ay nagsindya ako ng posporo pagdating ko sa may labas. Mabilis na gumapang ang apoy at unti-unting tinupok ang lumang magarang bahay. Umalis kagad kami sa lugar na yon. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Pero nagkamali kami dahil hindi pa pala tuluyang nagapi ang kampo ng kadiliman. Pasado 4:30 na ng hapon, tiyempo pa na makulimlim ang paligid dahil sa masamang panahon. Habang tinatahak namin ang mahabang bukirin, sa kinamalas-malasan ay biglang tumirik ang owner-type jeep. Pinilit kulit buhayin ang makina, pero pagtingin ko sa laman ng gas, ay empty na pala. Yabyab, kaya ba maglakad hanggang sa kabahayan ng sityo? Ipapasan ko na lang tong si Leonora. Hindi tayo pwede magtagal dito eh. Kahit maliwanag pa, makulimlim naman ang paligid. Baka buhay pa yung mga yon, masundan nila tayo dito. Sana naman, natupok na sila ng apoy. Sana nga, tol. Pero hindi eh. Buhay pa yung mga yon. Paano mo nalaman, tol? Tumingin kayo sa likod. Nagulat kaming lahat nang makita namin ang mag-asawa na kahit sunugan na ang katawan ay buhay pa rin. Malayo pa lang ay kitang-kita ko na ang galit sa kanilang mga mukha. Kahit hirap na hirap sila, ay ayaw talaga nilang paawat, Kabanong. Dahil dito'y kinuha ko ang bag mula kay Kai na may mga kalamansi at nandun ay pinigapiga ko saka binalik sa kanila. Iagis mo yan kapag nakalapit na sila. Tara na, bilisan natin. Diyos ko po, baka maabutan nila tayo. Ang bilis pa rin nila kahit sunog na yung mga pakpak nila. Basta, tumakbo na lang kayo, bilisan nyo! Kahit medyo mabigat si Leonora,
sinikap kong tumakbo na mabilis hanggang sa kami na ang mahuling dalawa. Ilang saglit pa paglingon ko, hindi ko sukat akalain na nakaabot na pala sa amin si Mang Jose. Galit na galit talaga siya at alam kong dahil yun sa pagsunog ko ng bahay nila. Papatayin kita! Papatayin kita! Ah, Ikaw ang mamamatay! Yan! Maligo ka sa kalamansi! Umusok ng umusok ang katawan ni Mang Jose. Saglit lang siya huminto at tila mas lalo pang naging determinado. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla siyang tumalon ng malakas. Naabot niya si Leonora na pasan-pasan ko. Kaya pati ako'y natumba. Nahulog ako sa kaluwang bahagi ng bukirin at kaagad ding tumayo. Pagtingin ko kay Leonora, duguan na ang likod niya. Hindi ko alam kung buhay pa siya o ano. Pero nang lapitan ko sana, ay biglang sinadyang lumagapak ni Mang Jose sa likuran niya. Mas lalong bumulwak ang dugo ng kawawang dalaga, kaya hindi na ako maasang mabubuhay siya. hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Kaya kahit hindi ako kumakain ng karne ng isang lalaki, ikaw ang una kong titikman. Gawin mo kung kaya mo. Talagang matapang ka, ha? Humanda ka! Hindi ko rin alam, Kabanong, kung ano ang gagawin ko. Normal na tao lang naman ako. Inihanda ko na lang ang sarili ko sa kamatayan. Hindi ko na masyadong inintindi ang sinasabi ni Mang Jose. Bago siya umatake, ang nasa isip ko lang ay makakasama ko na rin sa wakas ang buo kong pamilyang namayapa na. Saglit pa ako lumingon kay Nakay at Yabyab na nakikipagpatintero rin kay Manang Biday. Mas lalong tumindi ang pagkulimlim ng langit. Sinabayan pa ito ng biglang pagkulog. Mas lalo akong naging tahimik hanggang sa pumikit na lang ako ng kusa. Hindi ko na alam kung sasakmalin na ako ni Mang Jose. Nagdasal ako sa Panginoon na ingatan si Kay at kung sakali ay makaligtas sila ni Yabyab. Pero napadilat din ako kagad nang marinig ang paghiyaw ni Mang Jose. Ganun na lang ang gulat ko nang makitang magkalatay sila sa dibdib. Umuusok pa ang latay sa kanya. Nandun si Mang Kepweng at katulad ng dati ko pang tingin sa kanya, seryosong seryoso talaga ang muka. Tandang pumatay ng mga kampon ng kadiliman. Bakit ba hindi nauubos sa mga asungot na katulad ninyo? Ikaw ang asungot, Halimaw! Ang lakas ng lobong lumatad ng ganitong oras. Wala ka ng takot. Kaya dahil dyan, ibabalik kita sa pinanggalingan mong impyerno. Tapang mo naman. Isa ka lang namang sinto-sinto sa paningin ng mga taga-sityo. Hayop ka. Ang sakit. Bakit mo ako inampas? Sino sa atin ngayon ang mukhang sinto-sinto, ha? Hahagupitin pa sana siya ni Mang Kepweng pero nakarinig na kami ng sigaw mula kay Yabyab. Doon napaling ang atensyon namin, tumakbo kami kagad papalapit sa dalawa. Nakita kasi namin na malapit ng masakmal ni Manang Biday si Kay. Mabuti na lang ay mabilis ang pagkilos ni Mang Kepweng. Nilundagan niya kagad ang babaeng aswang at pinaghahagupit ng buntot ng pagi. Humandusay sa lupa ang nasabing aswang at nangingisay-ngisay na parang bulating binudbura ng asin. Walang iya ka! Sino ka bang animal ka? Ikaw ang animal. Manahimik ang aswang ka. Eto, tikman mo pa ang hagupit ko. Hayop ka! Tama na! Tama na! Asawa ka! Jose! Tulungan ba ka? Patayin mo ang taong ito! Hindi ko na kaya! Aray! Hindi pa ako tapos sa'yo. Dahil sa ginawa niyong pagdukot sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Makailang beses pa ngang hinagupit ni Mang Kepweng ang matandang babae hanggang sa hindi na ito makasigaw pa. Ang pangingisay nito ay hindi na rin ganun kalakas pero buhay pa rin ito. Kahit tila hinang-hina na. Habang tila payapa na ang kaninang namuong tensyon, nagpalinga-linga ako sa paligid. Saka ko na lang napansin na wala na si Mang Jose. Pero
hindi pa rin ako nagpakampante dahil alam kong tuso ang aswang na yon. Bumubulong ka pa ng pagtawag sa asawa mong aswang ha. Likas na rin talaga sa mga katulad yung agbuo ng mang-iwan ng kasama kapag nadidiyado. Pero pasensyaan tayo dahil wala akong balak na buhayin ka pa. Nangihina na siya, Mang Kepweng. Hindi sapat ang panghihina lang ng mga katulad niya. Tandaan mo ito, hindi niyo sila dapat kaawaan. Ang mga katulad nilang aswang na walang awang ng bibiktima ng mga inosente ay hindi dapat mabuhay. Kaya, ihanda mo ang sarili mong matupok sa apoy ng emperno, matandang aswang! Kinuha ni Mang Kepweng ang luma niyang bag. Pagkatapos ay dinukot niya roon ang anting-anting na ipinakita niya sa amin ni Kai. Kinuwintas niya ito at lumapit sa hinang-hinang aswang. Nang makita nga yun ng nilalang, ay pilit na iginagalaw ang katawan, pero hindi na talaga niya kaya, Kabanong. Hindi ko alam pero nakaramdam pa rin ako ng awa, kaya tumalikod na lang ako. At nagmamasid-masid sa pagbabaka sakaling sumulpot si Mang Jose. Nagsimula na ngang mag-orasyon si Mang Kepweng. Nangilabot kami pare-pareho sa kakaibang salita na binibigkas niya. Hanggang sa bigla siyang tumigil. Tinanggal niya ang kwintas at saka ito inilapat sa noo ng nakahandusay na aswang. Nagkakakawag pa yun unti-unti at pilit na nilalabanan ng ginagawa ni Mang Kepweng. Nagawa mo na. Gusto ko pang buhay. Tulong. Asan ko? Jose, nasaan ka na? Hindi ko naiwasang mapalingon matapos kong marinig ang pagmamakaawa ni Manang Biday. Nakaramdam talaga ako ng matinding awa, Kabanong. Dahil pakiramdam ko ay hindi rin deserve ng nilalang na yon ang mangyayari sa kanya. Ewan, dahil ganun ang naging pakiramdam ko. Maya-maya ay unti-unting nalusaw ang katawan ng matandang babaeng aswang hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kawalan. Kasabay nito ay ang biglang pagbuhos ng ulan. 1 linggo ang nakalipas, Kabanong, pagkatapos ng insidente. Lumaganap na nga sa buong sitio Libliban ang nangyari. Marami ang nagulat dahil hindi rin talaga nila sukat akalain na ang magsawang lungad pala ang mga aswang na kung tawagin ay agbuon. At ang dating inakalang baliw ng mga tao na si Mang Kepweng ay nagbago na ang tingin nila. Pero may ilan pa rin na katulad ni Mang Tomas na hindi bilib sa kanya. Kami naman ni Kai at Yabyab, naging trauma sa amin ang nangyari. Halos gabi-gabi talaga akong dinadalo ng masamang panaginip. Kaya binigyan kami ni Mang Kepweng ng 1 porselas. Ayon sa kanya, Carmen de Guerra raw ang tawag sa porselas at panlaban ito sa anumang klase ng aswang. Simula noon ay hindi ko na ito tinanggal sa kamay ko. Ganon din kay Kai. Kabanong, lumipas sa mga araw at linggo. 2 buwan ang kaagad na nagdaan. Naging maayos na ang lahat sa buong pag-aakala ko. Unti-unti na nga kaming nakamove on ni Kai sa mga nangyari sa amin. Hanggang sa isang trabaho na naman ang na-assign sa amin ni Boss Nestor. Malapit lang naman ito, katabing baryo lang ng Kabayanan. Gabi kami ni-request ng may-ari ng bahay dahil gabi lang siya wala roon. Ayaw niya kasing may gumagawa sa umaga dahil oras daw ito ng pagtulog niya. Pasado 7:00 ng gabi, pagdating ko sa shop, naabutan ko ron si Boss Nestor. Binigay niya kagad sa akin ang susi ng sasakyan at ang mga bagong tools. Maya-maya lang din ay dumating na si Kai. Kaya nagbiyahe kagad kami sa katabing baryo. Pagdating namin sa bahay ng kliyente, may kakaiba na akong pakiramdam. Pero isinantabi ko na muna ito. Humawak lang ako sa Carmen de Guerra na nakapulsera sa kanang kamay ko at pasimpleng bumulong ng panalangin. Lord, ingatan mo po kami ngayong gabing ito at sana'y huwag niyo po kaming pabayaan ni Kai. Bumubulong-bulong ka na naman dyan, oy. Ha? Nagdarasal lang ako.
Tara na nga sa loob. Nakabukas naman daw yan at hindi nakakandado eh. Tangan ng personal na bag ko at ng mga tools. Lumapit na nga kami sa bahay. At pagpasok ay tumambad sa paningin namin ng pamilyar na muka. Si Mang Jose, sunog ang kalahating muka at nakangisi sa amin ang makahulugan. Nagulat ko ba kayong dalawa, ha? Parang hindi naman kayo masaya na makita ko muli, ah. Anong ginagawa niyo rito? Saan mo dinala yung may-ari ng bahay na to? Ako mismo ang may-ari ng bahay na ito. Matagal akong nagpagaling para sa pagkakataong ito na makaganti sa inyo. Uunahin ko kayong mga walang hiyang tubero na sumira sa katahimikan namin. At pagkatapos ay isusunod ko yung pakialamberong antingero na yon na pumatay sa asawa kong si Bitay. Iisa-isain ko kayo. Huwag ka magpatawa. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, tanga kami na maniniwalang merong kliyente na magpapagawa ng tubo niya ng ganitong oras? Alam na namin ang plano mo, tanda. Hindi kami ututo. Dali-dali kong dinukot sa personal kong bag ang buntot pagi. Si Kay naman ay dinukot sa bulsa niya ang mga piraso ng mga garapong may pangontra sa aswang. Umalingasaw kagad ang amoy ng talumpunay sa buong silid. Dahil dito, napatakip ng ilong si Mang Jose. Habang gulat na umaatras, iwinasiwas ko na rin kagad ang buntot ng pagi sa sahig para mas lalo siyang maalarma. Nagbabalak na siyang tumakas sa kabilang daan. Nang walang ano-ano, ay biglang bumukas ang pinto roon. Nagulat siya nang pumasok si Mang Kepweng, pati ang apo niya na si Yabyab. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking aswang. Habang nagpapasalit-salit siya ng tingin sa amin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito, katapusan mo na. Mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo! Bago pa siya makapagpalit ng anyo bilang aswang at makatakas, ay hinagupit ko na siya ng buntot pagi. Hindi na nga niya nagawang makapaglaban pa sa amin, Kabanong. Nang tuluyan namin siyang mapatahimik, ginawa rin namang Kepweng sa kanya ang ginawa nito kay Manang Biday. Malaki ang naging pasasalamat ko sa Ginoo dahil natutunan ko ang mga bagay na ito, Kabanong. Sa madaling salita, pareho kaming naging antingerong albularyo ni Kay. Pero nagretiro rin ako ng mga anak ang asawa ko pagkatapos ng aming kasal. Ngayon ay meron na kaming 4 na anak ni Yabyab. Tama ang narinig nyo, nagkatuluyan kami ni Yabyab. Tahimik na ang buhay namin at nagpapatakbo na rin kami ng sarili naming negosyo ni Kay. Isang shop na nagsiserbisyo ang mga tubero. Katulad ng trabaho namin noon. Pero ngayon, kami na ang may-ari. Ito po ang aking kwento, Kabanong, na naway nagustuhan nyo at marami kayong natutunang aral. Palagi po tayong mag-iingat mga kabangers at mga kayanggaw. God bless everyone. Mga kabangers, mga kayanggaw, kung kayo po ay nakarating dito sa dulo at nagustuhan niyo po ang ating kwento, kung bago lang po kayo sa ating channel, kung maaari, pakipindot na lang ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo yung kwento, pakipindot na lang po ang like at mag-comment na rin po kayo sa baba kung anong masasabi niyo sa ating kwento. Mas makakatulong po kayo kung isi-share niyo po ang ating video. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!